Energy o enerhiya. Dito umiikot ang kabuuan ng mundo. Symbolism provides energy na makakatulong sa araw-araw na ginagawa. Ito ang may tutulong ng pampaswerte bundles natin. Bundle 1, mantra at kandili. Gawa sa sinukuha ng kahoy ng bawat beads, binasbasan to attract prosperity and good luck sa kahit anong aspeto. Kasama din dito ang piling orasyon na specific to attract good fortune energy. Dragon sa mantra symbolize money at ang bawat kurba sa kahoy ng sinukuan ay nakahulma to attract money, wealth, and good luck. Save 98 pesos kapag bundle 1 ang kinuha. Bundle 2, mantra, kandili, and gabay medalyon. Ang simbolo sa gabay medalyon ay ginamit na noong unang panahon bilang pathfinder. Gagabayan ka sa araw-araw na desisyon sa buhay sa lahat ng aspeto, career, love, money, fame. Kapag clear ang direction kung saan papunta, positibong epekto sa isipan na magreresulta ng magandang outcome. Mantra, kandili attracts money and relieves stress, combine sa energy ng gabay medalyon para klarong patang tatahakin at masiguradong tama ang desisyon sa buhay. Save almost 300 pesos kapag kinuha ang bundle 2. Sa mga interesadong mag-message lang or i-visit yung link sa comment section. Salamat. Magandang araw mga kabayan. Para sa impormasyon ng lahat, throwback muna tayo ng mga nakaraang kwento natin. Inanarate ko siya uli para sa mga hindi pa nakapakinig. Muli, throwback ang kwento natin mga kabayan ha. Uunahan ko na kayo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ariel. Taong 1985, San Jose Occidental, Mindoro. Nang mga panong ito, 16 na taong gulang si Ariel. Dahil binata ay mahilig itong dumayo sa sayawan sa ibang barangay malapit sa kanila. Sa hilig niyang ito, nakilala niya ang isang kakaibang tao. Isang araw inaya si Ariel ng kanyang mga kaibigan upang dumayo sa kabilang barangay. Fiesta nung araw na yon. At dahil hilig niya ang magpunta sa mga ganong okasyon, sumama siya sa kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Benji. Oy Benji, sino bang pupuntahan natin dun? Meron ka bang kakilala sa kabilang barangay? Tanong ni Ariel. Napakamot naman ng ulo ang kaibigan at nagsalita. Wala eh. Piyesta naman dun kaya ayos lang na makikain tayo sa kahit kaninong bahay. Walang problema yun. Tugon ni Benji. Kagad inaya ni Ariel ang kaibigang umuwi dahil nahihiya ito. Pupunta lang siya sa pistahan kung kakilala niya ang mga nag-imbita sa kanya. Pambihira ka naman Benji oh. Akala ko naman kamag-anak o kabarkada mo yung pupuntahan natin dito. Halika na nga, umuwi na nga tayo. Nakakaya yung gagawin natin eh. Wika ni Ariel. Habang naglalakad ay napadaan sila sa isang bahay na walang bakod. Nakita nila ang mga kalalakihang nakaupo doon. Medyo mabagal ang paglalakad nila. Kaya nadinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Medyo nag-iinit ang pag-uusap ng mga lalaki. Hanggang sa nakita nilang dalawa, nagkatulakan ng mga ito. Napako naman ang tingin ni Ariel sa isang lalaki na nakaupo din sa lamesa. Nagsuntukan ang mga kalalakihan. Pinanood nilang dalawa ang nangyayari hanggang sa may isang lalaki ang pumulot ng bote ng alak. Akmang ihahampas ito sa ulo ng isa pang lalaki. Dito na tumayo yung isa at sinalo ang bote. Dahil dito, pinagbalingan siya nung lalaking may hawak nito at sa kanya inihampas. Kitang-kita ni Ariel ang pagkabasag ng bote sa ulo ng lalaki pero baliwala lang ito sa kanya.
Kagad napatanong si Ariel kay Benji kung kakilala ba niya ang lalaking hinampas ng bote. Tumango naman ng kaibigan at sinabing ang lalaking iyon ay si Dario, isang kilalang antingero. Biglang napukaw ang interes ni Ariel sa mga nasaksiyan, lalo na nang ikwento ni Benji sa kanya ang mga bagay na kayang gawin ni Dario. Alam mo pare, hindi tinatablan ng tagayang si Dario. Noong nakaraang mahal na araw, sinubukan niyang magpabaril eh. Akalain mo pre, hindi pumutok yung baril? Tapos ilang tao pa yung sumubok na barilin siya ng nakatalikod. Kaso ganun pa din. Wika ni Benji. Patuloy pa rin silang nanonood sa away ng mga kalalakian. Hanggang sa isang lalaki ang bigla na lang sumulpot sa likod nila. Umalis na kayo dito. Baka kayo ang pagbalingan ng mga yan. Wika ng lalaki. Paglingon nila. Nang laki ang mga mata dahil si Dario ang lalaking nakatayo sa likuran. Nagpabalik-balik ang tingin nila sa kalalakihang nag-aaway at kay Dario. Teka, paano ka nakapunta dyan? Pinapanood ka naming makipag-away ah. Tanong ni Ariel. Sikreto ko na yun. Sige na, umalis na kayo. Andiyan na sila oh. Tugon ni Dario sabay lakad palayo. Kagad tumakbo sina Ariel. Kinagabihan. Hindi mawala sa isip ni Ariel kung papanong napunta sa likod nila si Dario ng ganong kabilis. Ito ang katanungang naglaro sa isip niya hanggang sa makatulog. Kinabukasan inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng may uulam sa palengke. Kagaya ng dati, inaya na naman niya si Benji. Habang namimili nakita ni Ariel si Dario na naghahakot ng mga banyera ng isda. Walang kahirap-hirap nitong nabubuhat ang napakabigat na banyera na punong-puno ng isda. Mag-isa lamang siya. Nang mailapag nito ang banyera, nilapitan siya ni na Ariel at kinausap. Kuya Dario, sandali lang ah. Grabe ang lakas mo ah. Paano mo nagagawa yan kuya? Manghang tanong ni Ariel. Napangiti naman si Dario at sumagot. Gusto mo bang malaman? O sige, ibili niyo muna ako na may inom. Medyo nauuwaw na kasi ko eh. Wika ni Dario. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa para bumili ng soft drinks. Pagbalik nila, ibinigay ito kay Dario. Aba, bilis ah. Sige, doon tayo sa ilalim ng puno ng akasya. Magkikwento ko sa inyo. Napakadaming bagay ang nalaman nilang dalawa mula kay Dario. Isa na nga dito ang kanyang edad. Nasa 20 anyos pa lang ito. Ipinakita din sa kanila ang mga tangang mutya ni Dario. Isa sa mga nagustuhan ni Ariel ay ang mutya ng salsagan. Isa itong uri ng bunga ng punong palma. Ayon kay Dario, nakuha niya ito nung nakaraang mahal na araw. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya tinatablan ng bala at taga. Hindi nila namalayan ang oras na maggagabi na. Nakalimutan ni Ariel na inutusan pala siya ng kanyang ina. Pagkarating ng tahanan, halos mapuno ang tenga niya sa sermon. Lalo pang uminit ang ulo ng nanay. Nakangiti pa ito kahit pinapagalitan. Kinabukasan ay bumalik si Ariel sa palengke. Sa pagkakataong iyon, muli niyang nasaksihan ang kakayahan ni Dario. Nang makita niya itong pinagtutulungan ng mga kalalakian, papasagod ang isa sa mga ito at may hawak na itak. Pumulot ng bato si Ariel at ibinato sa lalaki. Tinamaan ito sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Dahil sa ginawa niya, siya naman ang pinagbalingan ng mga kaaway ni Dario. Hinabol siya ng mga ito. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa isang eskinita
Kaso lang wala siyang lulusutan. Hindi na din niya magagawang lumabas pa dahil nakaharang na ang mga kalalakihang humahabol sa kanya. Papalapit na sana ang mga kalalakihan kaya naupo na lang siya at nagtakip ng ilong. Inakala niyang malalasog na ang katawan dahil sa bugbog. Pero laking pagtataka. Ilang segundo nang nag-aantay na may sumuntok. Pero wala pa ring tumatama. Nang iangat ang ulo, nakita niyang hawak-hawak ni Dario ang kamay ng taong susuntok sana sa kanya. Hoy, bata yan. Umanap ka ng kasing laki mo. Wika ni Dario sabay tulak sa lalaki. Sinugod siya ng mga ito. Pero kitang-kita ni Ariel na tila tuwang-tuwa pa siyang nakikipagsapakan sa mga kalaban hanggang sa tuluyang tumakbo ang mga ito. Ano ba naman kasing tumakbo sa isipan mo at nakisali ka kanina? Kayang-kaya ka ng mga yun, boy. Ay nako. Kasi may itak yung isa kuya, kaya binato ko na. Tugon ni Ariel at napailing si Dario. Delikado yung ginawa mo. Pero maraming salamat ha. Matagal nag-usap ang dalawa. Hanggang sa nasabi ni Ariel na gusto niyang matuto ng kaalaman ng kagaya kay Dario. Laking tuwa ng binatilyo dahil pumayag naman ito. Sa susunod na Semana Santa, kung gusto mo talagang matuto, sumama ka sa akin. Aakyat tayo ng bundok. May gusto lang akong kunin. Wika ni Dario. Sobrang saya ni Ariel. Hindi niya binanggit ang bagay na yon sa mga magulang, maging kay Benji. Hanggang sa sumapit ang Semana Santa, naganda si Ariel ng mga kakailanganin niya kagaya ng itak at kung ano-ano pa. Kagaya ng pinag-usapan nila ni Dario. Madaling araw ng Huwebes Santo umalis sila sa bayan. Plano nilang magpalipas ng gabi sa sinasabing bundok ni Dario. Pagkarating doon kagad gumawa ng maliit na kubo si Ariel para may tulugan sila. Habang naghahapunan, sinabi ni Dario kay Ariel ang totoong pakay niya sa bundok na iyon. Ariel, ang totoo. Kaya ako pumunta sa lugar na ito. Dahil sa kagustuhan kong hamunin ang nilalang na nagbabantay dito. Wika ni Dario. Bigla namang natakot si Ariel sa sinabi ng asama. Pero sa kaloob-looban niya, gusto ding makita ang sinasabing nilalang ni Dario. Pero kuya, masyadong mapanganib ang gagawin mo. Pareho tayong mapapahamak niyan eh. Tugon ni Ariel. Nagwika naman si Dario na pagdating ng oras, magtago siya sa isang lugar na hindi makikita. Huwag lalabas hanggat hindi nito sinasabi. Sumang-ayon naman si Ariel. Ilang minuto pa ang nakalipas, pinatay ni Dario ang kanilang siga. Sinabihan si Ariel na umakyat sa isang puno. Dali-dali namang naganap ang binatilyo ng puno at umakyat doon. Nakita niyang nakaluhod sa lupa si Dario. Nakadipa ang mga kamay. Nakarap ito sa kanya. Kitang-kita niya ang minsanang pagbuka ng bibig nito na parabang nag-uusal ng dasal. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang binalot ng makapal na hamog ang paligid. Halos hindi na makita ni Ariel si Dario, pero kahit papano naaninag pa din niya ito. Medyo maliwanag kasi ang buwan. Mula naman sa likuran ni Dario may isang pares ng pulang mga mata ang nakita ni Ariel. Nagtakip na lang siya ng bunganga nang maaninag ang anyo ng nilalang. Isang napakalaking tao na ang likod ay may mga tinik. Mahaba ang mga kamay nito na lampas sa kanyang tuhod. Ang bunganga nito ay nakabusal.
May nakatali ding kadena sa magkabilang binte na parang nakakonekta sa kung saan. Merong dalang maso bilang sandata. Hinampas niya ito sa nooy nakaload pa ring si Dario. Laking gulat ni Ariel nang bigla na lang mawala si Dario sa kinaluluhuran. Ang tinamaan ng nilalang ay isang bulok na puno. Nagpalinga-linga ang nilalang at mula sa likod niya, bigla na lang lumitaw si Dario. Hinampas niya ang nilalang ng isang malaking peraso ng sanga ng kahoy, pero nadurog lang ito sa katawan ng nilalang. Muli na naman siyang naglaho. Sa pagkakataong iyon ay lumitaw naman siya sa harapan ng nilalang. Sinuntok niya ito sa panga. Napaatras ang nilalang. Kaso lang nang akmang iiwas na naman siya palayo sa kalaban, bigla siyang hinampas ng masong hawak nito, dahilan para tumilapon siya sa isang puno. Dinig ni Ariel ang paglagutok ng buto sa likod ni Dario. Inakala niyang katapusan na ito ng kasama, pero nagulat na naman siya nang bigla itong tumayo at sumugod uli sa malaking nilalang na parang walang nangyari. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay niya sa elemento. Hindi makapaniwala si Ariel sa mga nakikita. Ginulpe ni Dario ang isang napakalaking nilalang na mula sa kabilang dimensyon. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan niyang napaluhod ang nilalang. Naglaho ito kasama ng hamog. Kagad na ding bumaba ng puno si Ariel at nilapitan si Dario. Pero pinigilan siya nitong makalapit para masiguradong wala na nga ang nilalang. Nang matiyak na ligtas ang paligid, kagad tumayo si Dario at lumapit sa isang bato. Kinapakapa niya ito at isang tipak ang kinuha niya. Kasing laki lang ito ng 5 pisong barya. Inihipan niya ito ng dasal at ibinalot sa isang itim na tela. Matapos ay inaya niya si Ariel. Mag-uumaga na nang makababa sila ng kabundukan. Pagkarating sa bahay nila Ariel, binigyan niya ng mainit na kape si Dario. Tulog pa ang mga magulang niya kaya dahan-dahan siyang kumilos sa labas ng bahay. Doon sila nag-usap ni Dario. Inilabas nito ang tipak ng batong nakuha niya at inabot kay Ariel. Ito Ariel, tanggapin mo. Ingatan mo yan dahil napakalakas ng gamit na yan. Wag na wag mong ipapakita sa iba at wag mong iiwan kung saan-saan. Dahil kapag hindi mo to hawak, kukunin nito ng nagbabantay sa kanya. Wika ni Dario at dagdag pa nito. Ang kinuha niya sa bundok na yon ay isang uri ng mutya na kung tawagin ay bato bantiling. Isang uri ng kagamitan na nakakapagbigay ng lakas, kabal at swerte sa buhay, maging sa kahit anong espeto. Itinuro din ni Dario kung paano niya gagamitin ang ibinigay sa kanya. Sinunod ni Ariel ang lahat ng ipinagbibili nito hanggang sa tuluyan niyang napasunod ang mutya. Laking pagtataka ng mga magulang ni Ariel sa kanya dahil biglang nag-iba ang kilos at pananalita nito. Maging ang ugali niya, naging mas magalang at mahinahon magsalita ang binata. Hindi na din siya masyadong lumalabas ng tahanan, maliban na lang kung uutusan siya ng nanay na pumunta ng palengke. Sa tuwing gagawin niya ito, nakikipagkita siya kay Dario. Kaunting usap at uuwi na din siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nasubukan ni Ariel ang bisa ng hawak na mutya. Isang hapon habang naglalakad papunta sa palengke, nakasalubong niya ang kaibigang si Benji. Hinihingal ito na parang may kung anong humahabol. Maya-maya may 3 kalalakihan ang nagpakita. Si Benji ang pakay nila. Hinahabol ito dahil tinakas ni Benji ang pusta sa basketball. Medyo maloko din kasi ang kaibigan ni Ariel
Pero kahit mali ang ginawa niya, walang ibang pagpipilian si Ariel kung hindi tulungan ito. Sandali lang mga kaibigan ha. Baka pwede naman nating pag-usapan. Wika ni Ariel. Pero desidido na ang mga kalalakian. Ibigay mo sa amin yung kaibigan mo para maturuan ng leksyon. Huwag ka na makisali. Maliban na lang kung naghahanap ka din ng sakit ng katawan. Tugon ng isa sa mga kalalakian. Pinapunta ni Ariel si Benji sa likod niya at sinabing huwag makikialam. Biglang nagtaka si Benji dahil hindi naman ugali ni Ariel ang ipagtanggol siya o makisali sa mga gulong pinapasukan nito. Hindi naman ako papayag na gulpin niyo yung kaibigan ko. Narito yung pera o kunin niyo na tapos umalis na kayo. Kakalimutan kong pagharap natin. Pero kung ayaw niyong makinig, sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo yung gagawin niyo. Wika ni Ariel. Maging siya ay hindi din alam kung saan hinuhugot ang tapang niya ng mga sandaling iyon. Ganun pa man, nasa gitna na siya ng isang sitwasyon na alam niyang hindi na makakatakas pa. Bigla siyang sinugod ng mga kalalakian. Saksing buhay si Benji nang salubungin niya ng suntok ang kamao ng isang lalaki. Nabali ito. Sumigaw sa sakit ang lalaking iyon. Sinugod naman siya ng dalawa pa. Mabilis niya itong nailagan. Sabay pang sumubsob sa lupa ang dalawang lalaki. Nang makabangon sila ay sinugod uli si Ariel. Sa pagkakataong iyon, isang malakas sa suntok sa panga ang ibinigay niya sa isa pa. Yung isa naman ay sinikmuraan. Sabay bumagsak ang dalawa sa lupa at nawala ng malay. Sana naman magtanda na kayo. Binigyan ko kayo ng babala kaso hindi kayo nakinig. Sa susunod na galawin niyo ang kaibigan ko, hindi lang yan yung aabutin niyo. Wika ng lalaki. Kagad inakay ng isang lalaki ang mga kasama at umalis sa lugar. Nang tignan ni Ariel ang kaibigan, nakangangalang ito. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Ariel. Tinapik niya ito sa balikat at sinabihang uuwi na. Kagad namang sumunod si Benji pag alis ng kaibigan. May narinig si Ariel na pumapalakpak. Nang lingunin niya ito ay nakita niya si Dario. Magaling Ariel ha. Nagamit mo ng maayos ang mutya mo. Pero sa susunod, pag nakagawa ng mali si Benji, huwag mong ipagtatanggol. Hayaan mo siyang matuto sa sarili niyang kasalanan. Wika ni Dario. Sabay na naglakad pauwi sina Ariel. Habang nasa daan, nagpaalam si Dario sa binata. Kailangan na daw niyang bumalik sa kanilang probinsya dahil nagkakasakit na ang kanyang ama. Ikinalungkot naman ito ni Ariel, pero wala din siyang magagawa para pigilan ito. Kinabukasan hinatid niya si Dario sa estasyon ng bus. Kasama nila si Benji ng mga sandaling iyon. Habang nag-aantay lumarga ang bus, masayang nag-uusap ang tatlo. Nang biglang may lumipad na bote papunta sa kanila. Tumama ito sa likod ni Dario. Napasigaw ang mga taong naroon dahil inakala nilang napahamak na si Dario. Nilingon ni Dario ang pinagmula ng bote. Nakita niya ang malaking grupo ng mga kalalakian. Ito rin yung grupong humabol sa kanya. Ariel, umalis na kayo dito. Baka madamay pa kayo. Wika ni Dario pero nagmatigas si Ariel. Hindi Kuya Dario. Tinulungan mo kong maging malakas Ngayon ikaw naman ang tutulungan ko. Tugon ni Ariel. Alam ni Dario na may katigasan ang ulo ng binata, kaya napailing na lang ito. O sige,
Basta huwag kang haharang-harang sa dadaanan ko ha. Muling wika ni Dario. Kaagad silang tumakbo papunta sa isang bakanting lote katabi ng terminal dahil ayaw nilang may madamay na iba. Pagkarating sa lugar, kaagad silang pinaikutan ng 10 kalalakian. Kuya, ikaw sa kaliwa at ako naman sa kanan. Wika ni Ariel. Sabay-sabay nilang sinugod ang mga kalalakian. Ang iba sa mga ito ay may mga pamalo. Ang iba naman ay may mga kutsilyo. Talagang intensyon nilang patayin si Dario. Ganun pa man, hindi ito nakapigil sa kanilang dalawa. Sunod-sunod nilang pinabagsak ang mga kalalakian. Kagaya ni Dario, nakangiti din si Ariel habang nakikipaglaban at tila hindi nito nararamdaman ang pagod. Habang nagpapatuloy ang laban, 2 na lang ang natira sa kalaban. Laking gulat ni Ariel dahil may baril ang isa sa mga ito. Kuya, merong baril! Wika ni Ariel. Pero nakangiti lang si Dario. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa gamit mo, bata. Wika nito. Sabay silang huminga ng malalim. Naglakad papunta sa mga kalalakian. Nakatutok ang mga baril sa kanila. Nagkatinginan ang dalawa at sabay tumakbo papasugod. Kinalabit ng mga kalalakian ang baril. Laking gulat nila dahil hindi man lang ito pumutok. Nabot nila ang 2 lalaki at sabay na ibinalibag sa lupa. Pinagsusuntok ang mga ito hanggang sa mawala ng malay. Pagkatapos ay kagad silang umalis sa lugar. Sumakay na sa bus si Dario at tuluyan ng iniwan ang lugar nila Ariel. Sa kasalukuyan, isa pa ding kilalang antingero si Ariel. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Dario. Ganun pa man, hindi kailanman malilimutan ni Ariel na minsang merong siyang nakilala na isang malakas na antingero na nagngangalang Dario. Kaunting opinyon para sa unang kwento natin mga kabayan. Bagamat throwback to, ang sarap lang balikan ng mga dati nating storya. At solid no, wala mang mga aswang na nangyari pero yung pakikipagbakbakan, napakaangas. At malinaw din na itong Dario, meron lang mission dun sa lugar eh. Kalimitan kasi sa mga antingero ganyan naman eh. Yung tipong hindi sila tumatagal sa isang lugar. Kapag natapos na nila yung mission sa isang baryo, talagang lumilipat sila para gampanan naman yung susunod na mission. Yun lamang mga kabayan, simulan na natin ang susunod na kwento. Ang susunod nating kwento mga kabayan, throwback pa din. Tungkol kay Mang Simeon, aklat ng mangkukulam at karunungan ng Diyos. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gado. Taong 1975, Santo Tomas, Batangas. Nang mga panong ito, kakadestino pa lang ni Gado sa bayan ng Santo Tomas bilang isang pulis. Tubong Maynila, ito ang unang beses niyang madestino sa probinsya. Nung una ay medyo kinakabahan dahil hindi niya kabisado ang mga gusali ng kasamahan. Ngunit nang lumaon, naging kapalagayan niya din ng loob ang mga ito. Naging maayos ang trabaho niya bilang pulis sa lugar. Sa maikling panahon, kasundo niya na ang mga tao doon. Isa sa mga naging kaibigan ni Gado, ang binata na itago na lang natin sa pangalang Paulo. Madalas niyang nakakausap ang binata,
Palagi nitong ibinibida na kaya mababa ang krimen sa lugar dahil sa lolo Simeon niya. Sir, alam mo bang takot ang mga tao dito sa lolo ko? Alay, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Apo ko ng isang malakas na albularyo ha. Malakas na albularyo. Wika ni Paulo. Napatawa si Gado dahil ang buong akala niya, nagyayabang lang talaga ito. Ngunit napatunayan ng binata ang kanyang sinabi nang minsan niyang imbitahan sa kanilang tahanan si Gado. Pagdating sa bahay, nakita niya ang isang matandang nakaupo sa bangkong gawa sa kawayan. Meron siyang hawak na tungkod at kung titignan ay napakahina na nito dahil sa sobrang katandaan. Nalaman ni Gado na ito ang lolo ni Paulo nang ipakilala siya nito. Sir, siya po si Lolo Simeon. Lo, siya po pala yung pulis na kaibigan ko, si Sir Gado. Wika ni Paulo. Nagkatinginan ang dalawa. Sa hindi malamang kadahilanan, napaiwas ng titig si Gado. Ay, papasukin mo muna sa bahay ang kaibigan mo nang makapagmeryenda ha. Wika ng matanda. Namawis ng malamig si Gado ng mga sandaling iyon. Hindi nito malaman kung bakit nakaramdam siya ng takot nung magtama ang tingin nila ni Mang Simeon. Ano sir, naramdaman mo yung presensya ng lolo ko, no? Kitang-kita sa mukha mo eh. Pangaasar ni Paulo. Napangiti naman si Gado at nagmaang-maangan. Ano? Hindi ah. Mainit kasi sa labas kaya namamawis ako. Teka, ano bang merienda natin dyan? Tugon ni Gado. Bigla nitong iniba ang usapan para hindi mapaghalataan na tama ang sinabi ni Paulo. Habang kumakain ang dalawa, pumasok si Mang Simeon. Muli na namang naramdaman ni Gado ang kakaibang presensya ng matanda. Bagaman tumuloy ito sa kanyang silid, ang pakiramdam ni Gado, may mga matang nakatitig sa kanya. Napalingon si Gado sa likuran at siniguradong walang nakatitig sa kanya. Tinanong niya si Paulo. Sabihin mo nga sa akin, bakit ganun yung pakiramdam ko sa tuwing nandyan yung lolo mo? Parang may mga nakatingin sa likod ko. Nakakakilabot eh. Tanong ni Gado. Tinawanan siya ng binata at tinugon. Hindi ba sabi ko sa'yo, kinakatakutan ng lolo ko dito. Maliban kasi sa pagiging albularyo, dati siyang kapitan del barrio sa lugar namin. Marami siyang napatay noon. At saka, wala pang nakakatalo sa kanya sa laban. Mula noon, kahit pa nga ngayon takot pa din ang mga loko-loko sa kanya. Kaya ganong kalakas ang nararamdaman mo. Mula yan sa kanyang karanasan. Mula yan sa lahat ng pinatumba niya. Tugon ni Paulo. Namangha si Gado sa kwento ng binata. Kaya pinili niyang magtanong-tanong sa paligid tungkol kay Mang Simeon. At dito napatunayan na totoo ang sinasabi ni Paulo. Isang matanda ang napagtanungan niya. Pinaliwanag nito ang lahat tungkol sa matandang albularyo. Hindi kinakatakutan si Mang Simeon sa lugar na ito. Nire-respeto ang kanyang reputasyon. Isang patas na pinuna. Walang kinakatakutang manggagamot. Ilang mangkukulam at aswang na din ang pinatay niya noon. Kaya wala masyadong nangangahas na gumawa ng masama sa baryong ito. Hanggat buhay si Mang Simeon, mananatiling ganon ang baryo namin.
Pagpapaliwanag ng matanda na ang pangalan ay Tatang Andoy. Isa ito sa mga naging tanod ni Mang Simeon, kaya kilalang kilala nito ang matanda. Dahil sa mga narinig, mas lalong tumindi ang pagdanais ni Gado na kilalanin si Manong Simeon. Gusto nitong mapatunayan kung totoo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa matanda. Hindi naman ito pinagdamot ng kapalaran dahil isang hapon nakatanggap ng tawag si Gado tungkol sa isang kaguluhan. Bilang malapit sa lugar, dali-dali siyang rumisponde. Pagdating niya sa lugar ay nakitang akmang tatagain ng isang lalaki ang matanda. Nakaangat na ang kamay nito, kaya hindi na nagdalawang isip si Gado na barilin ang lalaki. Wala siyang kaalam-alam na ito pala ang magdudulot sa kanya ng kapamakan. Biglang nagsipulasan ang mga taong nanonood nang makita nilang bumulagta ang lalaking may hawak na itak. Nilapitan ni Gado ang matandang lalaki at itinayo. Ngunit sa halip na magpasalamat ay nagalit pa ang matanda. Ano sa palagay mo ang ginawa mo? Anak ko ang lalaking binaril mo. May sakit siya sa isipan. Alam ko ang gagawin sa kanya. Bakit mo naman siya binaril? Wika ni Mang Celso. Hindi nakasagot si Gado. Dala ng kanyang pagkabigla. Hindi na ito nakapag-isip pa. Pasensya na po. Iniisip ko lang naman yung kapakanan nyo, Manong eh. Hindi ko po alam na may sakit pala yung taong yun. Patawarin niyo po sana ako. Handa po kung tanggapin ang anumang reklamong isasampa niyo sa akin. Ngunit sana po, isaalang-alang niyo, nakaligtasan niyo ang tanging iniisip ko kung bakit ko binaril yung lalaking yun. Tugon ni Gado sabay lakad paalis. Hindi kami dudulog sa batas ng tao. Sa halip, ang batas ng lahi namin ang susundin ko. Buhay kapalit ng buhay. Wika ng matanda. Hindi na lang ito pinansin ni Gado. Inisip niyang dala lamang ng galit kaya niya nasabi ang mga katagang iyon. Ngunit pagkarating niya sa presinto, laking gulat ni Gado dahil pinatawag siya ng kanilang hepe. Gado, alam mo ba kung ano yung ginawa mo? Maaari kang matanggal sa serbisyo. Nakarating na sa amin ang ginawa mong pumamaril sa isang may kapansanan sa isipan. Alam mo bang, hindi naman ako nag-aalalang matanggal ka sa tungkulin bilang pulis eh. Ang inaalala ko, yung kwentong gumagala sa paligid. Yung matandang lalaking yun. At yung sintu-sintong binaril mo, mga mangkukulam. Yun yung kinakatakot ko para sa'yo. Wika ng hepe. Bagyang napangiti si Gado sa narinig. Ano po? Mangkukulam. Hepe naman naniniwala po kayo sa ganun. Wala po yung mga ganyan. Kwentong barbero lang ang lahat ng tungkol sa mga mangkukulam. Pero handa po akong harapin kung anumang kaso ang isasampa nila. Alam kong kasalanan ko din yung nangyari. Nabigla po ako eh. Wika ni Gado. Napailing na lang ang hepe at muling nagsalita. Sa pagkakataong iyon nakaramdam ng takot si Gado. Alam kong mahirap paniwalaan ng mga mangkukulam, Gado. Pero sasabihin ko sa'yo, ako mismo magpapatunay na totoo sila. Wika ng hepe. Inangat nito ang uniforme. Ipinakita ang tiyan na puro naghilom na sugat. Na animoy pinasukan ng kung anong hayop ang katawan ng hepe. Anak ng, ano pong nangyari sa tiyan nyo? Tanong ni Gado. Gawa to ng isang mangkukulam, Gado. Maniwala ka o hindi, kamunti ka na kung mamatay dahil doon. 50 uod at bulate ang nakuha ng manggagamot sa akin. At kung hindi dahil sa taong yun, malamang pinagpepesta na ako ng uod.
Wika ng hepe. Nabuksan ang kuryosidad ni Gado dahil sa sinabi ng hepe. Sino naman po yung albularyong tumulong sa inyo, hepe? Tanong ni Gado. Kilala siya sa tawag na Mang Simeon. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil maging ang hepe nila, nagawa din palang gamutin ni Mang Simeon. Kilala ko po ang taong yun. Ang totoo, nakapunta na ako sa kanila, hepe. Kakaiba ang presensya ng matandang yun. Nakakatakot pero nakakakalma ng kalooban. Yung tipong kapag nasa tabi ka niya, alam mong ligtas ka dahil sa lakas ng enerhiya. Wika ni Gado. Matapos ang usapang iyon ay kagad siyang umuwi. Wala namang kakaibang nangyari sa kanya, kaya inakala niyang ayos na ang lahat. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Gado na parang may iba sa kanyang katawan. Laking gulat ng binata dahil pagkatapos maligo, nakita niyang may lumalabas na mga bukol sa dibdib at likuran. Kaya ng araw na yon ay pinasya ni Gado na pumunta kay Mang Simeon. Dali-dali siyang nagbihis at lumakad. Sakto namang paglabas ng tahanan ay nakasalubong niya si Paulo. Sir, pinapapunta po kayo ni Lolo Simeon sa bahay. Ay ang sabi niya, importante daw po. Wika ni Paulo. Sakto nga eh. Doon talaga ako papunta ngayon. Kasi merong kakaibang nangyayari sa katawan ko eh. Tugon ni Gado. Dali-dali silang nagtungo sa tahanan ni Lolo Simeon. Laking gulat nito nang sabihin mismo ng matanda ang nangyayari sa kanya. Natatandaan mo ba ang sinabi ng isang matanda sa iyo? Ilang araw nang nakakalipas. Eto na yon. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagpatay sa anak ng isang mangkukulam. Laking pagtataka ni Gado kung paanong nalaman ni Mang Simeon ang sinabi ng matanda. Dahil ng mga sandaling iyon, halos pabulong ang pagkakasabi ng matanda sa kanya. Teka, Manong, paano niyo po nalaman yung sinabi sa akin? Wala naman po akong ibang pinagsabihan nun ah. Napangiti ang matanda at tumugon. Chismoso ko eh, kaya alam ko. May tenga ang lupa. At may pakpak ang balita, Utoy. O siya, tama na ang tanong. Kailangan nating agapan ang ginawa ng matandang mangkukulam na yon bago ka pa pagpiestahan ng kung anong mga insekto. Matapos magsalita, pumasok ito sa loob ng kwarto. Nang lumabas, hawak niya na ang mga gamit sa panggagamot. Dagdag pa ng matanda. Isang malalim na sumpa ang ginawa ng mangkukulam. Unti-unting mauupos ang katawang lupa mo. Hindi kagaya ng ginawa mo sa anak niya. Unti-unti kang papatayin ng mangkukulam na para bang nauupos na kandila. Nanlamig si Gado sa sinabi ng matanda. Manong, ano po yung pwede kong gawin? Tanong ni Gado. Wala kang dapat gawin. Tama nang may isang inosenteng buhay ang nawala nang dahil sa padalos-dalos na desisyon. Wika ni Mang Simeon. Natahimik si Gado sa sinabi ng matanda. Kagad nagpatuloy si Mang Simeon sa kanyang ginagawa. Nag-usal ito ng mga dasal at inihip sa noo ng binata. Matapos ay gumawa din ito ng pausok at ipinaikot sa kanyang katawan.
Pinahiran ng langis ang mga bukol sa katawan at binigyan ng isang pangontra. Wag na wag mong tatanggalin ang pangontrang yan dahil sa oras na mawaglit ito sa katawan mo. Siguradong tutuluyan na ng mangkukulam ang iyong katawan. Sa mga sandaling ito, alam niya na ako ang nanggagamot sa iyo. Kaya hindi siya mangangahas na kalabanin ako. Pero sa oras na makahanap siya ng butas, sigurado ang kamatayan mo, Utoy. Wika ni Mang Simeon. Pinayuhan din ito si Gado na wag munang uuwi sa kanila. Dahil sa oras na mamataan ng mga kaaway na mag-isa siya, walang magagawa ang ibinigay na pangontra ng matanda. Matinding pag-iingat ang ginawa ni Gado. Ngunit tila sinasadya ng pagkakataon na mag-cruise ang landas nila na mangkukulam na si Mang Celso. Isang umaga habang naglilibot sa palengke, hindi niya sinasadyang nakabanggaan ang isang lalaki. Hindi siya nakayuniforme ng mga sandaling iyon dahil may hinahanap silang isang mandurukot nang bibiktima sa lugar. Magiging takaw atensyon kapag suot niya ang uniforme. Kagad siyang humingi ng paumanhin sa lalaki. Ngunit salip ng palampasin na lang, nagalit pa ito. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Hindi mo ba ako kilala? O gusto mong magpakilala ako sa'yo? Wika ng lalaki na nagngangalang Isko. Hindi na ito pinatulan pa ni Gado. Salip ay naglakad na ito palayo. Ngunit sadyang makulit ang lalaki at hinawakan siya sa braso. Pare, bitawan mo ko. Kung hindi, pagsisisihan mo ang ginawa mo. Napangiti ang lalaki at tumugon. Pagsisisihan? Baka ikaw ang hindi na makauwi sa bahay nyo. Wika ni Isko. Nag-init ang ulo ni Gado dahil sa sinabi nito. Kagad niyang kwinelyuhan si Isko at naglabas ng posas. Sira ulo ka pala eh. Hindi mo ba alam na pulis ako? Halika, doon ka sa presinto magpaliwanag. Wika ni Gado. Kinaladkad niya si Isko. Ngunit ang ipinagtataka niya kung bakit nakangiti ito at parang kampanting-kampante sa kabila ng sinabi ni Gado na makukulong siya. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Baka naman nabibigla ka lang. Huwag mo sanang pagsisihan to. Muling wika ni Isko. Hindi na ito pinansin pa ni Gado. Salip ay tinuluyan niya ito at ipinasok sa karsel. Diyan ka muna. Pag-iisipan ko ang ginawa mo. Wika ni Gado. Ngunit hindi mawala ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Isko. Akmang aalis na sana, kaso nga lang bigla itong nagsalita. Siguro naman pamilyar sa'yo si Mang Celso, hindi ba? Para sa kaalaman mo, pamangkin niya ako. At sa oras na malaman ng tiyuhin ko ang ginawa mo sa akin, siguradong mananagot ka. Wika ni Isko. Natigilan si Gado sa mga narinig. Nanlamig ito. Bagyang nakaramdam ng takot. Hindi na lang niya pinahalata kay Isko. Salip ay dali-dali siyang lumabas ng presinto upang magpunta kay Mang Simeon. Pagdating niya sa bukana ng bakuran, kagad siyang sinalubong ni Paulo. Sir, tamang-tama yung dating nyo. Pinapatawag kayo ni Lolo. Tara po, nasa loob siya. Ay kanina ka pa inaantay. Wika ni Paulo. Bakit naman daw? Anong meron?
Tanong ni Gado. Hindi na sumagot pa si Paulo. Sa halip ay nagkipit balikat na lang at tumuloy sa pagpasok ng bahay. Nakaupo lang sa sala ang matanda habang hawak ang isang itim na aklat. Pinaupo nito si Gado at nagsimulang magsalita. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang gagawa ng kahit ano na makakasama? Pero tignan mo ang ginawa mo. Ngayon wala na akong ibang pagpipilian kung hindi labanan si Celso. Pinapunta kita dito dahil may mahalagang bagay akong nais ibilin sa'yo. Tatapatin kita, Gado. Hindi na ako ganong kalakas at alam kong sasapit na ang dapit hapon ng buhay ko. Nakita ko sa iyo ang aking sarili. Mapusok, mainitin ang ulo, padalos-dalos kong kumilos. Ngunit sa kabila ng mga negatibong katangiang nabanggit, nakikita ko din ng kakaibang pusong nais tumulong. Banayad, payapa, busilak. Handang tumulong kahit ibuwis ang sariling buhay. Wika ng matanda. Teka lang po, Manong. Bakit nyo naman po sinasabi ang lahat ng yan? Tanong ni Gado. Naramdaman nito na tila namamaalam sa kanya si Mang Simeon. Ulila, sama at ina itong si Paulo. Nakita kong malapit sa iyo ang apo ko. Isang bagay lang ang nais kong gawin. Yon ay alagaan ng batang yon. Pagsapit niya sa tamang edad, kusang lalabas ang likas niyang kakayahan. Kagaya ko ay isa rin siyang bertudes. Pag dumating ang araw na yon, ibigay mo sa kanya ang itim na aklat na ito. Hindi na nakapagsalita pa si Gado. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Napagtanto na wala siya sa lugar upang magtanong ng kung ano paman. Nauunawaan ko po ang kahilingan nyo at nagpapasalamat po ko sa pagtitiwala. Pasensya na po kung kailangang humantong sa ganito. Hindi ko rin naman po ginusto, Manong eh. Kung may babalik ko lang ang panahon, gagawin ko. Para hindi nyo na kailangan magbuwis ng buhay. Pasensya na po kayo. Kapag nakakakita po ako ng mga taong kailangan ng tulong, hindi po nagdadalawang isip ang katawan ko na gumalaw. Wika ni Gado. Umiling si Mang Simeon at muling nagsalita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nakatadhana itong maganap. Nagkataon lang na ikaw ang natapat sa sitwasyon. Naging kasangkapan ka lang para maisakatuparan ang matagal na nakatakda na pagharap namin ng angkan ni Celso. Matapos magsalita ni Mang Simeon, biglang pumasok si Paulo habang sapo ang kaliwang braso. Nakita ni Gado na tumutulo ang dugo mula dito, kaya dali-dali siyang bumunot ng baril at lumabas ng bakuran. Nakita niya ang mga kalalakihang may hawak na itak. Tinutukan niya ang mga ito. Akmang magpapaputok na sana nang pigilan siya ni Mang Simeon. Wag, Gado. Kagaya ng sinabi ko, hindi mo ito laban. Mas makakabuti kung hahayaan mo kung harapin ang pangkat ni Celso. At isa pa, kargado ng dasal mula sa aklat ng mangkukulam ang mga taong yan. Hindi tatalabang bala mo sa kanila. Wika ni Mang Simeon habang inaabot ang isang itak at ang itim na aklat. Eto, hawakan mo at pakaingatan. Gamitin mo ito. Kapag naisakatuparan na ang kapalarag ko, umalis kayo sa lugar na ito at isama mo si Paulo.
Ipangako mong aalagaan at poprotektahan ang aking apo. Wika ni Mang Simeon. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Alam kong hindi po kayo papabayaan ng Diyos. Ngumiti lang ang matanda. Naglakad palabas ng bakuran upang harapin ang mga kalalakian. Magandang hapon sa inyo. Anong may tutulong ko? Bungad nito sa mga kalalakian. Alam mo naman siguro kung anong pakay namin, di ba? Wika ng lalaki. Sabay unday ng taga kay Mang Simeon. Nakatingin lang si Gado. Nanlaki ang mga mata niya. Nang biglang huminto sa kalagitnaan ng pag-atake ang mga kalalakian. Pinagmamasdan nito si Mang Simeon. Hindi man lang ito kumikilos sa kinakatayuan. Wala itong ginagawa kung hindi titigan ang mga kalalakian. Ang lakas ng loob niyong sugurin ako sa sarili kong bakuran. Sa palagay niyo, papalampasin ko ito. Nagkakamali kayo. Wika ng matanda sabay kumpas ng kanyang kamay. Tumilapon ng lalaking nakaamba sa kanya ng taga. Matapos ay itinaas ng matanda ang mga kamay sabay na nalangin. Panginoong may likha ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihang itinalaga sa mundo, Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Sa huling pagkakataon, muli kong hingin sa iyo ang mapagpala niyong saklolo. Naway may sa katuparan ko ang aking tungkulin. Nalinisin ng iyong daan sa muling pagbabalik. Matapos niyang manalangin, inusal ng matanda ang isang dasal. Salitang Latin. Sa isang kisap mata ay naglaho ang matanda. Nang muli itong magpakita ay nasa likod na siya ng mga kalalakian. Nanigas ang katawan ng mga ito at sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, nagsipagbagsakan sila. Maya-maya ay nagpakita ang isang matanda. Kagad itong nakilala ni Gado. Walang iba kung hindi si Mang Celso. Sa wakas, sa inabahaba ng panahon, muli tayong nagkaharap. Wika ni Mang Simeon. Nang mga sandaling iyon maayos na ang kalagayan ni Paulo, nagulat si Gado nang bigla itong magsalita. Pinaliwanag ng binata ang kasaysayan sa likod ng dalawang matanda. Ayon kay Paulo, dating magkasama sa pag-aaral ng lihim na karunungan ang dalawa sa pagtuturo ng iisang maestro. Kapwa naging malakas sa kanilang larangan. Pinili ni Mang Simeon maging manggagamot na lingkod ng Diyos. Samantalang si Mang Celso naman ay hindi na kontento sa kung ano ang nakamtan. Naghangad pa ito ng higit na kapangyarihan at inaral ang kaalaman ng kulam. Dalawang muka ng barya kung ituring si Lolo Simeon at Mang Celso. Kapwa ay tinakdang magharap sa tamang panahon. At sa palagay ko, ito na ang panahon na yon. Wika ni Paulo. Habang nagsasalita, nagsimula na ang tagisan ng dalawang pantas. Isang mangkukulam at isang lingkod ng Diyos. Hindi akalain ni Gado na masasaksiyan niya ang isang pambihirang kaganapan. Hindi ako makapaniwala, Paulo. Ako ang naging dahilan ng lahat ng ito. Wika ni Gado habang pinagmamasdan ang dalawang matanda. Habang pilit na inuubos ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kapwa nakatayo lang ang mga ito. Alam ni Gado na pareho silang tumatanggap ng parusa mula sa isa't isa. Hanggang sa tuluyang mapaloob ni Mang Simeon si Mang Celso, ramdam ni Gado ang kakaibang enerhiya mula sa dalawang matanda.
Bagaman kapwa nanghihina, hindi pa rin may kakaila ang lakas ng kanilang kapangyarihang taglay. Ilang minuto ang lumipas. Tuluyan nang humupa ang tensyon. Nanatiling nakatayo lang si Mang Simeon. Nangangahulugan na panalo siya sa laban. Ngunit nang lapitan ni Gado upang alalayan papasok, napansin niya na wala na itong buhay. Nanatili lamang nakatayo si Mang Simeon. Ngunit ang kanyang mga mata, purong puti na lamang. Hindi na humihinga. Nakangiti ito habang nakatingin sa kalangitan. Matapos ang kaganapang iyon, tuluyang nagbago ang buhay ni Gado. Tumigil ito sa pagpupulis at tuluyang niyakap ang pagiging albularyo. Naging inspirasyon ng kanyang buhay si Mang Simeon. Samantalang si Paulo naman, araw-araw niyang nakakasama. Inaantay ni Gado ang pagdating ng panahon kung kailan matutupad ang huling propesiya ng Bertudes. Ibibigay niya ang lahat ng kagamitan kapag dumating na ang itinakdang panahon para kay Paulo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Muli, parehong ideya, parehong konsepto yung nasaksiyan natin para sa araw na ito. Na lahat ng may tangan, albularyo, manggagamot, ermitanyo, meron silang misyon na kailangang gampanan. At sa oras na matupad ang misyon na yun, maligaya na silang mamamaalam sa mundong ibabaw at babalik na sa piling ng ating may likha. Kayo mga kabayan, kapag nabigyan ba kayo ng pagkakataon, gusto nyo bang maging manggagamot? Handa ba kayong ialay ang sarili nyong buhay para tumulong sa iba?